Amen. Tama kaigsunan as we lift up our hands to the Lord this morning. Lord, salamat sa imuhang grasya, kaluoy, din kabuntagon karon. Salamat na ikaw sa kanunay, always faithful. That's why you are here today, Lord, because of your grace and mercy and nothing else, Lord. Kaya kami naluwas, pinagi sa grasya, ug dili pinagi sa mong mga binuhatan. Busa salamat, Almighty, for this day that you have given us as we come to your presence boldly by the blood of your Son, Yeshua, na mo'y nakalumpyo, nakahinlo sa tanan namong mga sala. Busa salamat, Lord, as we surrender our life to you, as we give you, Lord, the legal right ning takna karon, that not our will but thy will be done. Salamat, Amahan. Through your Son, Yeshua, we pray. Amen and amen. 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 Hallelujah. Sabat shalom sa tanan. Amen. Makapanglingkod ta mga kaigsunan. Dapat atong yung masabtan na we are here today because of the grace of the Lord. Grasya lang yun sa Ginoo mga kaigsunan, that we are still alive. Amen ba? Kay dili tanan ning adlaw karon na nakaangkon og mayong panglawas, but we are so blessed. Well favored by the Lord. Amen ba? Sa damo yung tag-bless mga kaigsunan atong nabalaan na ang meaning niya na unsa na? Anointed one, anointed to win. Amen ba? We are anointed to win. Ina anointed to win. Ikaduha mga kaigsunan, unsa to atong natunan? Empowered to overcome. Ina empowered to overcome. Busa doon na scripture na yun that there is no weapon that is formed against you shall prosper. Bisan pag unsang klaseng porma o atake na giandam sa yawa mga kaigsunan, dili kita malaglag. Why? Because being blessed is being empowered to overcome. Pakpakan nato si Lord mga kaigsunan. Ay katulo, blessed, nagpasabot mga kaigsunan that we are, unsa? Impossible to curse. Di ka madutlag tunglo mga kaigsunan when you are blessed. Yung na blessed. I am blessed. Hallelujah. Busa ng takna karon, but na ko mga kaigsunan i-share kanino niyaning usalang ka verse actually na nagato ko mga kaigsunan that it will change the destiny of your life, even the destiny of your future. Kaya importante kay ni na bersikulo. Apan mga kaigsunan, kung kinsa ka man ning kabuntagon karon, that is the result of your thinking and words that comes out of your mouth. Usbo na to. Kung kinsa ka man karong adlaw, resulta ka na sa imong gihuna-huna o mga pulong na imong isulti gahapon. Usbo na to ha. Kung kinsa ka karon, resulta sa imuhang hunahuna o gisulti kagahapon. Klaro ba? Those who act wisely today will have wisdom in the future to make wise decision. Apan katong mga gitawag nato og mga maalamon, makaangkon og kaalam, mga kaigsunan, og mao kanay modala kanila na mahimo silang maalamon sa pagpili sa ilahang kinabuhi. Klaro no? Dili lang makaisunan sa desisyon sa atuang una-huna o atuang mga dila, apan the way we practice makaisunan or unsaon nato pagpahiluna ang atong gitawag na finances. Those who save wisely today will have plenty tomorrow. Kung kinsa daw tong balo na mo spend wisely karon, na kay kaugmaon mga kaigsunan. No? Kung dili ka gastador,
Kabalo ka mo save sa imong kwarta, nagpasabot na doon na kay makuha na savings para ugma. Amen? Upon those who spend everything they have today will have a little or nothing in the future. Upon katong gastador, kanang itawag natong impulsive buyer, na di makunaw na. Basta kay pagtanaw gwapo, palit dayon. Sigurado ugma makaisunan, wala kay ika-gasto. No? Klaro ba? Dili na ito makita makaisunan na mao kining usas sa mga butang na napakyas ang nasod sa Israel. Nanuman, kay wala sila kasabot makaisunan sa mga butang na gitudlo ni Lord para sa ilaha. Atuan nato ang kasulatan makaisunan sa Galatians 5:7. Mao ning makaisunan nano ingadto ang atong introduction. The Lord Almighty gives principles in the Scripture to serve as a warning and an encouragement. Kanang Biblia da gisulat na makaisunan so that do not tayo pasabot sa warning. Pasidaan, pahibalo, makaisunan. Ang kasulatan gisulat aron masayod sila kita na dunay pahibalo, dunay warning apan dunay usay pagpadasig sa kanila na mutuman niani. Sa Galatians 5:7 nagingon, be not deceived. Na be not deceived. God Almighty is not mocked. For whatever a man sow, that he will also reap. Kung unsa kuno'y itanom sa tao, maora pod ang iyang pag-aanihon. Ingon siya dire na si Lord dili mailad, mga kaigsunan. He is all-knowing, He is omnipresent, mga kaigsunan. We are all naked in the eyes of the Lord. Kitan tanan hubo. Sumala, nagingon siya makaisunan, that every bird, sparrow, na mahulog makaisunan, gikan sa kahoy, nahibalo siya ni ana. O nahibalo po siya, kung pila kabok lugas sa imuhang buhok. So nothing is hidden before the eyes of the Lord, mga kaisunan. Busa, importante kayo ang pagpili. Sa atong adlaw-adlaw na ginabuhat, doon ay mga prinsipyo na kung isgutan diri mga kaigsunan, nano dapat before ta mo buhat ug usa ka butang sa atong kinabuhi, atong hunahunaon sa kadaghan. Before ta mo buhat og pagpamakak, pagpanapaw, o whatever form of sin, be sure mga kaigsunan na imo sang pamalandungan ang epekto ni ana. Kay doon na epekto. Prinsipyo na siya. Balaod na mga kaigsunan. Kung unsay ipugas sa tao, iya ginang anihon. In verse 18 yun diya, kung magtanom daw ta sa unod, we will harvest corruption. Apan kung mutanom kita mga kaigsunan, diha sa espiritu, eternal life ang atuang madawat. Amen ba? Busa mga kaigsunan, atong makita din na sa tanang parte sa atong kinabuhi, dapat mangonsulta ta kang Ruach HaKodes or the Holy Spirit aron walay sipyat. Matun-an nato na karon mga kaigsunan na nano ing anak ka-importante. Sa kung ingon ganiya, kung kinsa ta karon, unsa may atong giagihan sa atong kinabuhi karon, resulta na sa atong panghunahuna, sa atong dila, o sa ato ang binuhatan. Okay ba? Sabtan na pa nato mga kaigsunan? Okay. Ang mga mang-uuma, mga kaigsunan, kay sowing and reaping man eh. So, para sa mga farmers, mga mang-uuma, ila gining nasabtan, nahibalo sila ni ani, mga kaigsunan, na naay mga binhi na pwede mo resulta dayog bunga
within 45 days, 60 days, mga kaigsunan, doon na harvest. Apan doon na po'y mga binhi, mga kaigsunan, that it will take time, years, for that tree to develop anton makaabot sa panahon na siya andam na mamunga. Sabutan na, no? Kanang mga farmers, pagtanom nila mga kaigsunan sa humay o sa mais, dili man na pakaugma dayon, mubalik din siya sa iyang gidaro na iyang gitamnan o muingon siya, asa naman ang ako ang gitanom na mais. Walay mang uuma na maghuna-una ni ana, mga kaigsunan. Napakaugma, balik siya sa iyang gitamnan o mahunaw-una siya, asa man ang bunga sa akong gipugas na mais. It takes time. Okay ba? Sabton ginato na mga kaigsunan. Okay. Atong nakita din mga kaigsunan, alang kanila na ibalo sila sa season of sowing and reaping. Busa ng kabuntagon karon tan-aw nato ang mga prinsipyo mga kaigsunan aron masabtan nato kung unsay kahulugan na gisulti ni Pablo ngadto sa taga Galacia. Principles ni, mga prinsipyo ni mga kaigsunan. Una sa tanan, atong makita din na kini na prinsipyo, it applies to believers and non-believers. Sabtan ninyo na? Kanina prinsipyo para ni sa tanan, mang totoo o dili matotoo. Kristohanon mag o dili Kristohanon, unsa man ang imong reliyon, unsa man imong una-una, unsa man imong gituan, ang maong prinsipyo, it applies to everyone. It is worldwide. Bisan pa unsa kang tribo, unsa kang kaliwat, unsa man imong posisyon sa imuhang kinabuhi sa sosyedad, unsa man kadaghan imong panalapi sa bangko, kanina prinsipyo applies to everyone, mga kaigsunan. Atong makita din na ang maong principle is irrevocable. Unsay pasabot sa irrevocable? Kani kadaghanan na pulong ginagamit ni sa korte kung dunay ginapirmahan sa tao na gitawag natog dokumento. Documents. Kanang pulong na irrevocable. Or there is no escape. Or, mga kaigsunan, no excuse. Okay, sabtan na nato na ang maong prinsipyo, mga kaigsunan, sa Galatian 6, City paingon sa 8, dili na ni siya mabakwi. Dili ni siya mabahog. Ang balaod sa kalibutan, pwede ibahog. Sumala sa imong koneksyon diha sa mga huwis, mga kaigsunan o piskal, nganing kalibutana. Kung kusog ka koneksyon, bisag tinuod na imong gibuhat na, pwede na nila i-twist, pwede na nila lubagon in favor para sa imuha, tungod doon na kay koneksyon. Tama ba? Mao na bitaw, padaghanay kwarta, kung nagkakakwarta, dali ka makabigay, dali ka makahatag sa gitawag natong under the table. Aron ipagawas ang mga tao na gitawag natong inosente. Mao na ang paagi ni aning kalibutana. Apan diha sa prinsipyo sa Ginoo, walay pwede na muhatag under the table para ihatag sa Ginoo. O ituis ang maong binuhatan alang lang mapaboran ka, because it is what we call irrevocable. Walay makapaundang ni ana, o walay makatuis, walay makabawi, o walay makabend sa maong prinsipyo sa Galatians chapter 6, verse 7 to 8, mga kaigsunan. Matod pa, ang meaning usab niya ni, not able to be changed, di na gyud na mausab. Buta ko na ito ng masabtan, mga kaigsunan, na kanang Galatian 6, di na gyud na mausab. Mga kaigsunan, prinsipyo na,
and can never be reversed. Kung sa'yo pasabot sa reverse, di na pwede i-atras. Mga kaigsunan, or recovered. It is final. Final. Ang maong prinsipyo sa Galatians 6:8, mga young people, final na siya. O di na siya matuis, mga kaigsunan. Busa itong makita din it begins by saying, do not be deceived. Muna giplastar, unsay pasabot sa do not be deceived, ayaw pagpailad. Yung nanay mong abay, ayaw pagpailad. Kaya nga tuwang Ginoo, dili mabiay-biayan. Di ta makalusot, mga kaigsunan, sa presensya ni Lord. Pwede ka makalusot sa imong asawa. Tagu-taguan imong cellphone kay nana kay ka-chat. Na kay na ila-ila diha sa mall. O asa man ka niabot, mga kaigsunan. Unya nangayo o gihatagan ka ba niya sa iyang cellphone number. Unya gialyasan nimong pangalan sa lalaki. Aron di mabalaan. Butangan nimo dito dudong si Inday di ay. Di ba? Mga kaigsunan? So klaro, walay butang matago sa Ginoo. Mga kaigsunan, busa mao kining hinungdan sa daghan na ugat, mga kaigsunan, na muabot sa kinabuhi sa tao ng resulta, mga kaigsunan, kadautan, because we are careless. Nagpasagad lang ta. Nagbuhat tag usak kabutang na pwede makapausab sa tuang kaugmaon. Look at King David, mga kaigsunan. Atong nabalaan naman that at the time he was supposed to be on the battlefield, season to sa gira. Dapat tuwa sa dito. Naguna. Paano sa gibuhat niya? Nagpabilin sa iyang nindot na palasyo. Nag-inom-inom, mga kaigsunan. Parelax-relax. Samtang nagtanaw siya sa iyang teres. Pagtanaw niya dito, mga kaigsunan, nasa'y nakita na naligo. Kini para bang huwag sa mata, Brad? Matingala ka. Makasulod ng lalaki diya sa Siga Palong. Labi na nakasyat-syat na. Ang tanaw niya, anak niya, puting gupaha. Niya, ang kadaghanan para ba? Ang may tabo na ang lalaki nangabit, pero yung asawa, mas gwapa sa gikabit. Kaya nanuman, nalimbungan, nabutahan, nabugo. Mga kaigsunan. Muna kamaturan, mahimo na ang tao careless sa iyang mga desisyon, sa iyang lifestyle, mga kaigsunan. Kayo gitawag ka na og they are deceived, na ilad sila. Remember, ang sala makabugo. Yun na makabugo ang sala. Makabugo, makaigsunan. Ang sala. Titanaw porn sa Facebook o cellphone. Sigtutok, kunya na yung manuktok. Taranta na. Dahil nakatawang bibo to. Diba? Mga kaigsunan, makabugo. Batingala ka nang di na galing maapil og pangapilusip-pilusip, unya nara sa iyang kwarto pirmi, mao nang gitawag nato og mga signs. Nawala na ang iyang normal na ginabuhat. Sa una mumatag sayo, mutabang, mao ni apan sa diyang magapos na sa sala. Mausab ang dagan sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan. Laro kayo. Atong nakita diya,
Apan mga kaigsunan, sa ilang una-una na exempted sila sa Galatians 6 verse 6 to 7. 7 to 8 di ay walay exempted ni ana. Mga kaigsunan, ha? Paibalo na. Busa, to mock God Almighty as if, mga kaigsunan, na hunahuna nimo na si Lord, wala kakita nimo sa imong binuhatan. Ha? Madako man magamay, ato ng anihon. Gitanom man nato na 10 years ago, 20 years ago, hantod karon. Ha? Ato pa ng maanih. Apan salamat sa grasya ni Lord, kay ginatabangan ta na makadaog ta. Apan naagya po na mga kaigsunan, tinuod. Example, ang usa ka babae, nabuntisan, bibiyaan sa iyang uyab. Ang kanang bata, magdako man gina. Ang maong babae will always be reminded na once sa iyang kinabuhi, na siya gibuhat na sa laot. Tinod, dili. Gipasaylo ba sa Ginoo? Kaya nga isang pasaylo? Gipasaylo. Pero magsunod na nato, mga kaigsunan. Natay ginabuhat sa itong kinabuhi karon, mga kaigsunan, na dunay kalamigitan sa sala. Musunod na nato, ngadto na. Sa gitawag nato globnganan. Daga mga isyo sa tao na wala nila gisulti, ni uban na lang slubnganan. Ang nakapait, bisag tuwa na sa slubnganan, ang tao, ang naa sa iyang next generation, musafir gihapon sa maong binhi na gipugas. Tanawa si David, di ba? Kung saan itabok ang King David, nagpatawag siya sa iyang servant, sa tanaw daw na kinsa ng naligo dia. Mao naging sa kasulatan. Pagtanaw dito, giusisa sa iyang sulugon, nibalik ang mga sulugon, o giingnan si Haring David, si Bitseba na asawa na ni Uriah, usa sa imong sinaligan na sundalo. Nakabalo siya, wala. Pagpatawag pa niya daan, it was an act of adultery. Wala pa sila nag-sex, mga kaigsunan, kaya di matuka balibad si Bitseba. So wala pa act of sex, sa una-una pa daan ni David, nakasala na siya. Tama? Unya, yung nakasulatan, na mapdo si Bitseba. Lugar kausara to. Ha? Mga young people? Lahi para ba na makatilaw na ka kay maadik ka? Mungkin ka, manginulsulta, once a month lang niya itong buhaton, ha? Dagan na ng mga believers, mga song leaders na akong nabalaan, mga kaigsunan. Yung sa kausa lang ni sa usa ka buwan. Di usa di taga-adlaw. Hanto ni bunga og unsa? Namapdo si Bitseba. Kung nabalaan niya namapdo si Bitseba, pwede mo unta sila mo hinulsol dayon, no? Pero wala kana laging sala, Brad, makabugo og gina. Hanto dingon si Bitseba na buntis ko. Unsa gibuhat ni Haring David? Nadungagan ang iyahang sala. Kay nagplano na siya hubugon si Uriah, gipapauli gikan sa gira aron mahubog. Gipainom niya kayo aron musuli si Uriah sa panimalay ni sa iyang asawa, unya makigsex sila aron ipagawas nila na among bata resulta sa pag-uli ni Haring hari ni Uriah. Wala man nagsilbi, mga kaigsunan, ang plano ni David o ni Bitseba. Luyo na hubog na kay si Uriah. Nga matok pa ni Uriah, mga kaigsunan, di man gito dapat because it was a season of war. Naibalo si Uriah, apan gipugos ni David na mahubog. Sa diyang ilan ang gibit-bit si Uriah dito sa ilang balay. Pag abot ni Uriah dito, medyo na uli-ulian siya, nigawas siya, o nagbuhat og tulda gawas sa ilang balay. Kay nay prinsipyo si Uriah na kay balo siya, mga kaigsunan, na dili pwede na siya
magpaharuray o makigdulog sa iyang asawa samtang ang iyang kasundaluhan tuwa dito nakigira. Walay mabuhat si David. Kasi gibuhat niya, diskarte. Muna lagi, hanto to the extent na nagsulat siya command. Padala dito na si Uriah mo ipangulo. Kanang bitang kanang gira na no return na. In other words, suicide na tong gihatag na mission ni David kang Uriah. Ha? Kung sa tabo, siyempre, si Uriah namatay uban sa mga kasunduluhan. May si Uriah lang po, no? Nadamay uban mga sundalo, mga kaigsunan, just to fulfill what we call the last kaibog sa unod na naa kang Haring David. Apan unsay resulta ato na lang yung shortcut. Ang iyang kingharian na unsa nabungkag. Ang tanan na nagsunod niya, namatay to ilang gimapdos ni Bathsheba, first child, sunod si Solomon, natadtad ang iyang kingharian mga kaigsunan. Nag-inunayay ang iyang anak. Ngunang resulta, Brad, sa usalang ka silip, inasilip. Yung pasbibot, usalang ka-chat. Usalang daw ka-chat. Moto ni resulta. Usalang. So, Galatians chapter 6, verse 7 to 8 is irrevocable. Never can be erased. Dili mabend, dili mabago, na anana. And it applies to believers and non-believers, Christians or non-Christians. Klaro na ito na makaigsunan. It is a worldwide principle. Sabda na to. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Klaro kayo ni. 2 Corinthians 5 verse 10. We must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad. Unsa daw? Each one of us will stand in the presence of the Lord, will appear before the judgment day. Inanay judgment day. Una ka na bitaw si Ma'am Luty Mingon, ambot lang, dito na gitas judgment day, mag-abot kung tinuod ba gina imong istorya o bakak. Kaya na sa 2 Corinthians chapter, unsa to? 10, chapter 5, verse 10. Kitang tanan mo tindog at tubangan ni Lord. Husayon tama kay sunan. Kung unsa atong gibuhat, daotan man o maayo. Ingnan na imong abay, you are accountable. Because you are accountable. Sa tanang parte sa atoang kinabuhi, giunsa nato atong lawas, giunsa nato atong finances, giunsa nato atong talento, giunsa nato paggamit mga kaigsunan, ang mga butang nagipiyal ni Lord sa atua. We will stand. Klaro, no? We will all appear. Klaro? Before the judgment. Mga kaigsunan. Klaro kayo. Seat of Christ. Today, He is our Savior. Si Yeshua is our Savior. But there will come a time, He is the judge. Hukmanta sa itong binuhatan, mga kaigsunan. Ang pangutana karon, if you will be required by the Lord within 10 minutes from now to stand before the judgment seat, unsa kay ato ang mahatag, unsa kay prutas ato mapakita sa Ginoo? 10 minutes from now. Maghisgot tag langit, mayong tag, uy, lami kang langit, pero pangutana ka, gusto na ka mo agtog langit, ayaw sa. Pero may panahon, nakitantanan mo barog, unsa may ang prutas, resulta sa imong kinabuhi,
na imo ipakita ngadto sa Ginoo. Kay ningon siya, tanan natong binuhatan, maayo man or dautan, we are required to stand before the judgment seat of Christ. So ikaduhang prinsipyo, we reap what we sow. Kung sa gina atong ipugas, mao gina atong anihon mga kaigsunan. Apan alang sa mga tao na nagbuhat og maayo, nagpugas og maayo, that is a good news. Maing balita na. Kung nagtanom ka sa imong kinabuhig maayo, imo nang anihon. Apan kung ikaw nagtanom mga kaigsunan og dili maayo, makakalisang na adlaw ka na sadyang ang tao mubarog na diha sa presensya ni Yeshua mga kaigsunan. Atong makita din we are accountable mga kaigsunan sa atong ginabuhat adlaw-adlaw. Atong mga hunahuna, atong mga paagi. Kung abusado ka sa pag-inom, when you are an alcoholic, you will be judged, mga kaigsunan. Kung adik ka, you will be judged. If you have rejected your family, kung bana ka, wa kay panahon sa imong pamilya, you will give an account to the Lord. If you are a wife, na-reject nimo ang imuhang anak, you will give an account to the Lord. Everything na itong pagkabuhaton, mga kaigsunan, we will give account to the Lord. Klaro ba? Di man ta pwede mo tanom og bayabas, o niya, mangungag santol, dili na pwede. Di man na pwede ni tanom kag kamatis, o niya, naguna-una ka, butong lubi ang imuhang anihon. Dili pwede na tanom ka kamunggay, niya naguna-una ka, mayo unta og limonsito ang bunga. Pagtanom na to, sadang doon na tayo gitanom sa itong ginabuhi, mayo magdautan, ang atong binhi dagipugas mo na resulta sa prutas na ato ang makuha mga kaigsunan. That's why ganihan ang ingon ko, kung kinsa mata karon, unsa may atong giagihan na mga pagsulay, natong gibuhat, natong ginatubang karon, ang kadaghanan niya na resulta na sa atong desisyon gahapon. Ana gina mga kaigsunan. Labi na, kabalo man ta. Nangot kag 20 years ago, abi ni mong naka-ikyas ka na. Tuwa ka kabalo, nagipaila na di ka kaso, na di kay warrant of arrest. Doon na kay gibuhat na sa laod, hunahuna ni mo, kay gibalin ka gikan sa Davao, tuwa na ka, nagpamanila na ka, na dili na ka pwede maapas. Apan as technology increases knowledge, dali na kay karon. No, dagan nagakuwag NBI clearance dire sa Davao. Nahulog na gipangpusasan. Napusasan na noon. Nukuha untag NBI kana naman naukay dito. Na 15 ka tuig nilabay na aday gidunggab. Ug dunay kaso, ug dunay warrant. Kung ang kalibutan dunay sistema ni ana na ma-record nila, how much more sa Ginoo? Kay ingon siya, all of us will stand. 2 Corinthians 5 verse 10. Wala all, ina all. Kitang tanan. Mga kaigsunan, mabisyap man ka, mapastor man ka, kinsa ka man mga kaigsunan ng adlaw karon, walay lutsan ang tanan mubarog at ubangan ni Lord mga kaigsunan. So klaro kayo, we cannot sow disobedience to God Almighty and expect to reap His blessing. Ayaw nila expect na disobedient ta, unya maka-ani ta og blessing. Di na may tabo mga kaigsunan. Busa, ayaw ilara ang imuhang kaugalingon. Do not deceive yourself. Nahuna-huna nimo na way nahibalo, makalusot ko ni ani, dili pwede.
kay prinsipyo na mga kaigsunan. So ato makita din that is the law of harvest. Balaod, mga kaigsunan. Ay katulo, we reap more than we sow. Kung sa'yo pasabot na mga kaigsunan. Ang mga manguma, nahisayod sila. Usa ka lugas na mais, yang itanom. Pagbunga na pila ka lugas? Daghan. Muna'y kahadlokan nato, kuyaw kay makaigsunan na anaata sa pagpakasala karon. Maani nato more than sa atong gipugas. Madamay ang tanan. Ang sala sa bana, nagibuhat na milagro, madamay ang pamilya. Tinood na dili. Mawintang ang bana lay kilatan, wasawa lay kilatan, ang anak lang ang makilatan. Maapektuhan. Parang atong mga estudyante, magpabadlog na eskwelahan, ipatawag mo na sa principal. Tinood? Natay gibuhat na salaod, nay moabot na sulat, parang itawag ko sa ipatawag sa barangay, isumon. Ganahan tag isumon ta. Mga kaisunan, huwag nervyoson ka na ba? Nakaisumon. Labi ng nanay manuktok sa imong balay, naka-uniforme. Ngayon na dunay warrant. Tingali mga kaisunan, kanay mong kinaon, mahabwa na adretso ba? Nauna-una ka, sabi niyo mong nakalusot na ka ang tao. Wala di ay, that was 10 years ago. Napulo ka tuig na. Naadi nakahinumdum pa. Siyempre, walay matago at tubangan sa Ginoo mga kaisunan. Klaro no? Magtanom ka kung sa kabinhi na mangga. Pagdako ana, after 5 years, pila ka mangga na prutas ang ibunga niya na. Pwede dozens, pwede hundreds, even thousands mga kaisunan. So, usa lang kasala, usa lang kasala. Usa lang kasilip ni Haring David. Usa lang to kasilip niya mga kaisunan. Grabe no? Hantod karon because sa binuhatan ni David na katunga-tunga ang nasod sa Israel mga kaisunan because of one wrong choice sa iyang kinabuhi. Muna lagi abinatog dili ta maabtan sa panahon, maabtan ta mga kaisunan. Sabta nato na, busa si Yeshua mismo. Yan ang ipasabot mga kaisunan. Sa diyang iyang gisulti kini sa Matthew 13, versikulo 23. The one on whom seed was sown on the good soil, this is the man who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and brings forth some 100, some 60, and some 30. Naibalo si Lord Almighty, si Yeshua, na sadyang mupugas ang tao, muani siya sa iyang gipugas. Na 100-fold, 60-fold, or 30-fold. Muna lagi, kung nagbuhat kag maayo, you will enjoy life. Ito naman kag maayo. Pero ni tanom kag dili maayo mga kaigsunan, ang imong gitanom, murag sampinit. Mo ni Hosea chapter 8 verse 7. They saw the wind. Nagtanom daw sila hangin. Kani ba? Uta nato kani yang gitanom electric pan. Kusog dili. Kusog na hangin. Kusog na. Apan mato pa ni Hosea, sa diyang moabot ang ilahang anihon bagyo. Hosea 8 verse 7. Tanawa diya. Klaro na mga kaisunan. Ni tanom taog electric pan lang na hangin. Panahon sa paghukom. Ang ilang ani, tornado. Klaro? Usay na imong abay, pagbantay. Pagbantay. Katapusan mga kaigsunan.
Doon ay mga binhi na atong ginatanom na dili diya dayon atong maani. Kanang moingon mitong tao, wa man lagi giabot ang dimalas. Wa man lagi giabot ingon kay hukman. Wa pa man lagi. Remember na dunay mga seed sa atong kinabuhi na it will take time. Mga kaigsunan. It will take timing na moabot sa atong kinabuhi. Thinking na di na nato ma-harvest atong tanom na pagkadautan, kaibog sa unod, lust of the flesh, lust of the eyes. Thinking na dili moabot apan moabot na mga kaigsunan. Klaro kay na kay dunay mga crops na dali dayon mutubo apan dunay mga binhi na it will take years. Mga kaigsunan, but surely it will come. Sigurado yun. Irrevocable, cannot be changed, cannot be bent. Ang Galatians chapter 6, verse 7 to 8. Pakpakan na nato si Lord, mga kaigsunan. Samtang mo ni si Sister Dottie, no? Kay tunga man sa oras. Praise the Lord. Isay na panalanginan karon mga kaigsunan. No, para na sa atong tanan ang Galatians chapter 6 verse 7 to 8 mga kaigsunan. Walay gitawon natong exempted niya na every one of us will give an account to the Lord. Hallelujah. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hallelujah. Kamusta man ang kinabuhi sa usa ka madinaugon? Amen. And I believe ang matag usa na ay gidaog nga wala ko kabalo nga mga ginagmay nga mga butang. Pinaka-importante na atay willing ta nga atong ma-overcome ng mga whatever nga mga struggles, whatever nga mga challenges sa atong kinabuhi, ato agid nang paninguwaon nga atong madaog. Amen? Dili na siya overtime, but it is dili na siya overnight, but it is an overtime. Basta ang pinaka-importante, kada adlaw, whatever unsay tugutan ni Almighty sa imong kinabuhi, i-enjoy nimo. Amen? Rejoice in the Lord always. Say, rejoice! Rejoice! Amen. Ayaw ka balaka, ipahalo na ragid ka ni Lord. Ipahalo na ragid ka, whether you like it or not. Just continue to love Him. Continue nga dili ka mo quit. Continue nga dili ka ma-discourage. Be strong in the Lord. Amen? Kinahanglan kusgan. Kinahanglan naay kusog. Imong i-enjoy. Maskin luya, maskin dili maayo ang pamati. Continue in the presence of the Lord. Naa sa imong pagpili. Amen? So, katong gi-discuss o gi-share o gihatag ni Lord pinaagi kay Pastor Bobby sa ato ang tanan, it is more on process. Process in the sense na at the end of the day, naa sa imong pagpili. Kay whatever decision nga imuhang gitanom karon, mo reflect gid na sa imong kaugmaon. Kung unsa ka karon tungod na imong gitanom atong mga miaging tuig, miaging bulan. Ang pinaka-importante mga kaigsunan nga dili pa ulahi ang tanan. Amen. Dili pa ulahi ang tanan. Gusto na ko i-emphasize karong kabuntagon mga kaigsunan. Nga kani magong word Torah, ing na Torah. Kaning Torah is Torah. Mo ni siya ang very controversial when it comes to kana ganing i-discuss ang Torah kay ang ingon manggod nila mga higala nga ang Torah is naglisod ang mga tao sa mga mando ni Almighty. Naglisod og dawat. Naglisod og tuman.
And then, misunderstood kaayo ang pulong Torah because dili tanan ganahan mutuon unsay Torah. And then, kay tungod kay Old Testament lang daw to. Now, dapat usbon gina nato ang ato ang hunahuna ana because ang meaning sa Torah is instructions, it is a command, it is the word of the Lord, it is the law of Almighty. Walay problema ang Torah sa unang panahon. Ang problema, kabalo mo unsay problema? Unsay problema? Kung atong hisgutan ang first covenant, kung atong hisgutan ang Old Testament, nga mauna ang first covenant. Okay? Atong hisgutan, unsa man. Actually, ang covenant nag-exist even before Yeshua. Dito pa lang sa wilderness, o maskin pa lang dito kay Almighty, kay Abraham, nakig-covenant na siya kay Abraham. Kani manggong meaning sa covenant is pakigsaad, inapakigsaad. Okay. Now, once na ipakigsaad bang kaigsunan, dili pwede nga wala tay balaod sundon based sa standard the Almighty. Now, kung ingon ka ni kag Torah, ang unahuna dayon sa tao is Old Testament. Moogid na ang unahuna sa tao. And then, ingon ni mo lisod kaayo to, kay tungod kay stick to kay the Lord. Now, unsa may problema? Ang Torah ba na problema? Torah is not the problem because Torah is from Almighty. Unsa may ang problema? Dili ang tao, ang kasing-kasing sa tao. Okay? Ang problema is ang kasing-kasing sa tao. Okay. And I'd like you to realize nga unsa daing klaseng kasing-kasing sa tao, sa unang mga tao. Okay? Nganong gahi man, nganong bato man kini? Ha? Ha? Actually ayaw kaayo na gamita sis nga gipagahi ni Lord para makita. Actually katong panahon kay Moses, gipasamot lang og paggahi ang mga kasing-kasing tao dito sa Egypt. Ang iyang gipagahi is katong mga pagano o katong mga dili iyahang tao. Okay? Tao ni Pharaoh, mga pagano. Dili to sila kausa ni Almighty. Gipasamot og gahi lang aron tinuod na nga makita ang showdown ni Almighty panahon nga gipakita niya didto sa house of Jacob. Gipakita niya nga mao magutong first time nga nag-showdown si Almighty panahon didto sa Egypt. Nag-showdown siya, iyang gipakita iyang pagkadako, iyang pagkaamahan, iyang pagkagamhanan. Mao to siya ang showdown, first time na hitabo didto sa Egypt. Okay, listen. Iyahang gipasamot lang og gahi. Pero let's not talk about tao ni Pharaoh because wala na ni Pharaoh kay dili na kausa ni Almighty. Dito ta sa kay house of Jacob, mga Israelites nga mao ning tig-as kaayo ang gahi kaig ulo. Actually, ang ulo ang walay problema kay kung hikapon nimong ulo gahi gid na. Ang kasing-kasing na ay diferensya. Okay? Atong panahona sa Old Testament. Why? Why? Dili siya pwede applicable ni ingon gipagahi ni Lord. No. Wala gyud gipagahi ni Lord ang kasing-kasing atong First Testament. Tell me why.
unsa may difference sa una o karon? Tell me why, nganong gahi man ang Old Testament? Ang problema is not the Torah. Because ang tao, ang spirito, patay. Okay? Balik kita gahapon sa knowing who you are. Patay. Busa, tagaan ta mo og verse, nga nganong nisulti sa Almighty, nga iyahang ilisan ang atoang mga kasing-kasing. Okay. So the problem was the heart, not the Torah. Now remember, ang New Covenant, mo ni ang Second Testament, nga mauta karon, wala kabalo ang tanan is Torah-based. Nagtuo ang tanan nga ang Torah, wala na karon. Actually, kani ato ang gitindugan nga pulong is Torah-based. Dili ra ang Torah is only 5 books. Torah is from Genesis to Revelation. So kaning New Covenant is Torah-based. Ingna imong silingan, Torah-based. Now, gusto na ko ablihan ninyo ang Biblia. O kinsa na ibisaya na Biblia, gusto na ko magkuha kag microphone o ko basaha din ha. Jeremiah 31, and then in English, palihog ko sa to ang screen, big screen. Jeremiah chapter 31, verses 31 and 33. Okay? Unahon na to ang 31, then lukso ta sa 33. Okay. Palihog og basa una sa English, and then basahon nato sa Bisaya. Ingon diri, behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel. Na wala siya nagstorya sa mga taong pagano, sa taong mga dili kausa ni Almighty nga maulang ang house of Jacob. Katong 12 tribes of Israel. Kalinya lang ni Abraham. Dili ni mga pinili. Mga remnants ni. Okay? And with the house of Judah. Then, atong basahon sa verse 33. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts and written in the hearts, and will be their Almighty, and they shall be my people. I will put my law in their inward parts. Now, palihog daw, basaha sa Bisaya. Jeremiah 31 verse 31. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo akog bag-ong kasabutan, Bagong kasabutan, uban sa katawan sa Israel ug sa Juda. then, lukso sa 33. 3. Inig-abot niadtong panahon na mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban sa katawan sa Israel. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan ug isulat ko sa ilang kasing-kasing ug mahimo ako nga ilang Dios ug sila akong katawan. Ako ang Ginoo ang nagsulti niini. Now listen, humiingon gani mo hatag kog bag-ong covenant, dili na bag-ong Torah. Because Torah is not a covenant. Torah is a word, a law, commandments, and instructions. Mingan gani kag covenant, lain, ikaduhang pakigsaad. Hallelujah. So ato ning sinsilyo, unsa ning pakigsaad nga iyahang ihatag nga bag-ong pakigsaad. New covenant. Okay. Now, atong basahon mga kaigsunan, bago ta mo sinsilyo anang bag-ong pakigsaad, atong basahon ang Hebrews chapter 8 verses 7 to 8. Hebrews 8. Aron makasabot mo sa gi-share ni Pastor Bob, ang antong si David even describes siya after
after the Lord, after a man after his own heart, no? Pero matingala ka nagpakasala-sala lang gihapon. Unsa day naa ang naa kay unsa man ay naa nila? Si Lord ba ang may problema? Ang instruction ba sa mga prophet ang may problema? Mao ni karon. So karon atong basahon ang Hebrews 8 verses 7 to 8. For if that first covenant had been faultless, in other words, kung ay diferensya ang first covenant, katong mga instructions, okay? Or katong mga first covenant na ay diferensya, then should no place have been sought for the second. Okay. So in other words, walay problema ang first covenant, walay problema ang Torah, but ang problema ang kasing-kasing, correct? Next verse. Verse 8. For finding fault with them, he saith, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Kumingon gani kag house of Israel, morning remnant, nagsugod kita sa pamilya ug roots ni Abraham. Apil na ka ug ako. Okay? Na-apil na ka. The moment you have Yeshua in your life, you have the Holy Spirit, apil ka. Nakausa ka na. Amen? Kaya adopted na ta. Na-apil ka sa remnant. Whether you like it or not, apil na ka. Are you listening? Okay. Now, next is, tanaw na to sa verse sa Ezekiel 36. Ezekiel 36. Basahon nito sa Bisaya dahil ang Hebrews kadali. 7 ug 8. Palihog daw bot. Hebrews 8 verse 7. Kung wala pa'y sayop kadtong unang kasabutan, wala unta kinahanglana ang ikaduha. Sa 8. Apan nakakita ang Dios og kasaypanan sa iyang katawhan, miingon siya, nagsingabot ang mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo, nga maghimo ako bag-ong kasabutan tali sa katawan sa Israel ug sa banay ni Juda. Bagong kasabutan ha. So walay something wrong with the Torah, naalay bagong kasabutan. I-take note na, bagong kasabutan. Now, atong basahon ang Ezekiel chapter 36, verses 26 to 27. Ezekiel 36, 26 to 27. A new heart also will I give you. Aside nga tagaantag bagong kasabutan, na ay bagong kasing-kasing iyang ihatag. And a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh. And I will give you an heart of flesh. Next verse. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgment and do them. So dili na lisod nimo sabton ron. Unsang klaseng kasing-kasing karon nga gihatag nato sa atoa sa ikaduhang kasabutan ug naghatag siya bag-ong kasing-kasing. Ha? Ha? Masinugtanon, murag layo raman kayo ang tubag, sis. Ha? Unsa? Usbon sa nako. Ingon siya, I will put a new heart. Nabuhi ang espiritu. So, ang first is stony heart. Ingon dito. Pag naog ni Moses, dala niya ang tablet, no? Stone nga gisulat ni Almighty dito sa iyahang Ten Commandments.
ang mga fingers ni Almighty mao ang nagsulat dito sa tablet, stone. And then, pag naog ni Moses, dala-dala niya. Nag-ingon na sila, you will do. Yes, I will do. Buhaton daw nila. And then, mao gihapon, gahi gihapon, giingon, yes, ingon siya, I will do whatever your commands, Almighty. And then, wala lang gihapon nila natuman ang ilang giingon, kahi ang ilang kasing-kasing. So, unsay diferensya sa karon nga bag-ong kasabutan o bag-ong kasing-kasing? Ha? Palihog daw, basa sa Bisaya? Ezekiel 36 verse 26. Hatagan ko kamug bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu ug kuhaon ko ang inyong kasing-kasing nga gahi sama sa bato ug ilisan ko kinig kasing-kasing nga masinugtanon. Ayon. 7. Ihatag ko kaninyo ang akong espiritu ug himuon ko kamong masinugtanon sa akong mga gibutan So, ug sa mga lagda. So, unsay imong tubag? Ana. You need to understand the root cause of everything. Unsa man? Unsa day nahitabo sa ikaduhang kasabutan? Og ang iyahang gisaad nga tagaan kag bag-ong kasing-kasing. Unsa ang kasabutan? Unsa to, Brother June? Yes, tinuod na. Pero kinahanglan, dili lang tataman din ha ang ato ang pagpanabot. Gibase ta kay Jesus, kay bag-o tang mga testamento. Kay nawala na to ang First Testament. Actually, walay nawala sa First Testament. Remember, dili ma-appreciate nimo ang ikaduhang pakigsaad kung atong walaon ang primero. Di ba nag-ingon siya sa Hebrews? Kung na'y mali sa primerong pagkigsaad, unsa pa man atong kinahanglan nganong na may ikaduhang pakigsaad? Yes, nga wala gyud niya i-abolish ang law. So karon akong pangutana, unsa man pasabot sa ikaduhang pakigsaad, ug nganong naingon siya nga tagaan ta mo bag-ong kasing-kasing. I want you to just appreciate kung unsa nang bag-ong kasing-kasing. Buhi ng espiritu karon. Buhi na. Okay, ingon si Bebot na buhi. Na diha ratataman? Usa ang pagsabot karon sa imong gusto i-share nimo ang message of the cross. And that's the reason why nga daghan kaayo mga believer ug mga second karon testament ug bag-ong mga binuhat unta ha nga nagpabilin gihapon nga ang ilahang kasing-kasing tig-as. Di yapon kasabot. Ang espiritu yung hatag pa pusgan. Ha. Unsa man? Pusgan ay yang blang espiritu yatag. Maobsanon? Murag layo ra gid kaayo ang tubag mga igargala. Ang akong pangutana, unsay pasabot nga nganong tagaan ta nga naay ikaduhang kasabutan o tagaan kag bag-ong spirit ngano man og unsay nahitabo duha ngano man og unsay nahitabo nganong nagkaroon kag bag-ong spirito bag-ong kasing-kasing. Yes, mo nang rason nga gahi ang imong kasing-kasing tungod ka ang tao na himulag, tinuod na. Pero dili mao ang tubag sa akong pangutana. Okay? Ngano man nga naay ikaduhang kasabutan o giunsa man nga nganong nakabaton kag giunsa man nganong nakabaton kag bag-ong kasing-kasing
og naay bag-ong kasing-kasing nimong nganong nakabaton ka. Tungod siyang kamatayon. Kung miingon ka nga tungod sa iyang kamatayon, Siyang pagbayad. mabaw ra gihapon ka ayubot. Ano, nagilaw, Ha? Tungod sa iyang gahom, sumura ranig kaning pakita lang nga gamhanan ko. Naagyod na proseso mga kaigsuunan. Okay. Ang pinaka the best nga tubag mga kaigsuunan nga nganong nakabaton kag bag-ong kasing-kasing. Unya na, Ma'am Dot. Istorya na lang, Ma'am Dots? Unya na lang. Unya na lang? Unya na, patubak, para tumagtangan. Unya na lang. Oh, Sige. Hindot ito matubag ka yun. Unsa man ang tubag. Oh, kanang apo ba kay ma-share mo sa uban. Oh, Yes, aron tinuod man. Walay bugok o walay bright diri. No problem. Wala nagpasabot nga di mali imong tubag, wala kay nabalaan. Kitang tanan proseso tang tanan. Dili tanan maka-absorb kay usahay hinay ang loading, pero sige lang. Kay ako hinay pud ba ako usahay og loading. So ang muna ingon gani ko, there's something good nga naay kanunay mahitabo panahon sa Sabado. Kay grabe ang revelation ni Lord. Okay, praise the Lord. Ngano man, nganong naay ikaduhang kasabutan, og unsa day nahitabo nga nganong nabag-o ang imong kasing-kasing. Yes? Ingon siya, pero wala lang gihapon para di ka makalimot. natubag. Taad. Well, kung maingon kag tungod sa dugo na Yeshua, dili lang gihapon na masabtan sa gusto nimo i-share. Imong gidawat, mura lang gihapon og religious kayo ang dating. Yes, ang Holy Spirit tagaan kag bag-ong espiritu. Yes. Fulfill niya ang iyang turak. Fulfill niya ba? Unsa to? I-fulfill niya ang I-fulfill niya ang Torah? kasabutan. Well, tinuod man gid na. Si Yeshua man gyud ang nag-fulfill sa law. Wala siya ni anhi to abolish the law, but he came to fulfill the law. So unsa man gyud? Tinuod, dili na ka heart of stone, but you have a heart and heart of flesh, so you have the ability, you have the nature, kaya nimo. Ngano man, giunsa di ay unsay nahitabo, nganong bag-o naman ang espiritu nimo. Parang Imo dali- kasing-kasing. Nganong tagaan ka mag-espiritu, unsa di ay ang ikaduhang kasabutan. Para makasabot yun. Dali rin yung makasabot. Kaya saan mo yung magkato, masinugtano na ka. Para makasabot ka dayon. Para makasabot. So in other words, kabalo na magitang tanan nga ang tao di kasabot kay patay as what you have said, okay? Nahimulag. So karon, unsa di ay nahitabo nga nganong nakasabot makadayon bot? O, di no? Bago naman, hindi na bago. Bag-o na ka. Mo gani ako pangutana, unsay nahitabo nganong nabag-o ka? The blood of Yeshua. Ang blood of Yeshua, maura ng rason nga nahimong konkreto ang covenant. Mao nang rason nga nganong atong sala acquitted because of the blood. But I need you to understand, nganong naa may bag-ong kasing-kasing nimo. Unsa man ang ikaduhang kasabutan. Yes, mao ginang rason. Kay He is the way, the truth, and the life. Pero wala natubag ang akong pangutana. Ang akong pangutana is nganong naay ikaduhang kasabutan ug unsay nahitabo nganong nakabaton kag bag-ong kasing-kasing. Unsa to? Tungod nagpakamatay, so tanang ta religious ta tungod namatay siya, tungod kay gipalangsang siya, nag-antos siya. Okay? So, kanong kasing-kasing mo kasing-kasing. Katulog gahay mo sa kasing-kasing. Di ka una. Di mo maminaw. Butbuot ba? Yeah. Kay tungod kay ang espiritu nahimulag. Ay mula go. Okay, mao nang rason nga ang kasing-kasing sa tao Gahe. gahi kay patay. Patay. O. Patay. No? Makita nimo si David. Makita nimo si King David.
In spite sa kagrabing milagro gibutang ni Lord sa iyang life. Nanay mga prophet nga si Nathan nga sulti niya unsay ang sala. But still ginahimo gihapon. Manyakis lang gihapon si King David. Manyakis. Unsay nahitabo sis kang hanon nakabaton ka kabag-ong kasing-kasing. Remember, nakabaton kag bag-ong kasing-kasing tungod sa ikaduhang kasabutan. And I'd like you to understand unsa ang kaduhang kasabutan. So dili na lang mo, ako na lang mo tubag. Suman, tubago na na yung brote. Tubagin tayo katubag sa uban na eh. O tagaan patamog chance. Yes, sis Glo. Tungod sa relationship. Well, tanan inyuhang tubag, wal dili mali. Dili wrong. Wapo inyong tubag, pero dili muhaom sa akong pangutana. Lagi si answer na sakto yun. Tungod sa mga saad. Yes, tungod sa makignaay mga saad. Actually, kondisyon malang nang kay Lord, maangkon nimo ang maayong kinabuhi, basta mutuo lang. So wala may problema, pero nahimo mang useless ang saad kung ang kasing-kasing gahi. Unsa day nahitabo? Nga nganong naamang kay humok kang kasing-kasing ron? Yes, sis Brother Noy? Tindog yun. Kada yun. Yes. Actually, yes, tagaan kagahom para mausab ang imong unahuna. Pero akong pangutana, dili mahaom sa tubag ni Brother Nonoy. Nganong naunsay na itabo, nganong nakabaton ka o kasing-kasing nga humok, heart of flesh. And then aron tagaan ka gahom. Ngano man. Tungod sa iyang gugma, yes, from the beginning, it's all about love. Gihimo niya ang tao tungod sa gugma. O kini nahimulag. Imong gipili, dili gihapon mahaom. Kay useless ang imong pagpili, kay sa unang panahon, sa 12 spies, duha ka buok ang nakasulod, kay ilang gipili. Ang 10 spies, wala nakasulod, kay nigdagduda sila og naay fear. So, wala gihapon nasulbad ang heart of stone. Masking gipili na ay duha nakapasar, si Caleb o si Joshua nakasulod sa land of promise, and then ang 10 spies wala nakasulod. Kay ngano man, grabe iyang kahadlok, bagulbulan, yes, pero wala gapoy nasulbad nga nahimo ang kasing-kasing nila nga humok. Ila lang gipili. So it has nothing about choice. Ang paghatag ni Almighty sa ikaduhang pagsaad og nganong nakabaton kag kinabuhi heart of flesh is not because imong gipili. Yes? Iyang pagbuot. Karon dili ko gusto nganuman. Ang iyahang pagbuot is para maluwas ko. Na unsa man ang iyang pagbuot, I need to understand. Dili ko gusto nga moingon lang ta nga iyahang man gyud ang plano, wala tay mahimo. Mao man gyud na iyahang plano, wala tay mahimo. Dili ta mo grow ana, dili na to ma-appreciate ang iyahang solusyon sa ato ang problema. Kung miingon tag pagbuot na manggud tanan kay Lord. Yes, apple. Unsa sa heart? Okay. Iyon si Apple, naana si Ruach HaKodesh sa ikaduhang saad. Hapit na, duol na si Apple. Duol na, pero wala lang gihapon niya natubag ang akong pangutana. Nganong unsay nahitabo. Remember, walay mahitabo nga bag-ong kasing-kasing kung walay ikaduhang kasabutan. Ang pagtuman sa Torah, actually, remember na ay duha ka buok. Si Abraham nakatuman sa Torah.
asawa gini. Pero nakasala-sala lang gihapon, naggibuntis gihapon niya ang ilang katabang. Okay? So naagyoy diferensya. Naagyoy heart of stone. Maskin pag nag-obey ka na ay duha ka buok nga nagtuman, duha ka spice nga nagtuman og nakasulod. Pero wala gihapon sila nakabaton og heart of flesh. May giula nga dugo. Ingon ko nga ang dugo nga giula mao kana ang rason nga acquitted imong sala. Acquitted atong sala. Namugna nahimong potent ang ikaduhang saad tungod sa dugo nga iyang giula. Kay useless ang pakigsaad kung walay dugo nga giula. The same thing sa first covenant, ang tanang first covenant iula pagpatay sila og hayop para konkreto ang covenant. Ang ikaduhang covenant, nahimong konkreto ang ikaduhang pagsaad tungod na naigiulaan. Wala na pwede mo erase, nasilyuhan na ang pakigsaad. So, maora na ang trabaho nga dako kaayong kahimuan ang dugo ni Yeshua. Pero akong pangutana, unsa di ay ang kaduhang kasabutan nganong nakabaton kag heart of flesh. Bagyo na katubag. Walay dapay gusto mo tubag. Ang sacrifice kinahanglan buhaton ni Yeshua. Yes, that's part of it. Si Yeshua needs to sacrifice, that is part sa ikaduhang kasabutan between the Father and the Son. He needs to sacrifice. Patikan ta. Duol na si Brother Dodong. Well, useless ang balaod o instruction nga to love the Lord with all your heart, which naana sa 10 Commandments. Wala gapo na tuman tungod ang ilang kasing-kasing gahi. Ha? Ang sa to, ang? Siya mangyud ang halad. Mao mangyud ang rason nga naay giula ang iyang dugo. Okay? Naay kaduha nga pagigsaad. Ang being a lamb of Almighty is a process nga kinahanglan mahimo siyang tao. Magpakahimo siyang tao para so wala na yung tubag. Gusto ko muhaom ang tubag sa akong pangutana. Dili gyapon siya muhaom sis. Yes, bag-o lagi mo lagi ngano man. Nganong naamay kado, nganong nabag-o man ka. Nganong naamay bag-ong kasing-kasing. Unsa ba nay ang kasabutan? Yes. Dili lang gihapon pwede kay hanto dili ka makabaton og bag-ong kasing-kasing, dili gid ka kasunod. Dili gid ka kasunod. Okay. Unsa man ang karakteristik? Unsa man ang karakteristik bago na ko pangutana. Ang karakteristik sa tao nga kasing-kasing nga bato atong ablihan sa Mark. Okay? Karakteristik sa tao nga gahi ang kasing-kasing. Unsay karakteristik sa kasing-kasing nga heart of stone? Palihog daw basa sa Mark 4. Mark 4 gikan sa 3 paingon sa 6. Mark 4 chapter 4 verses 3 to 6. Mo ni siya ang parable of sower. Gikan ni si Yeshua nag-ingon ani. Palihog dag basa una bot 3 to 4, 3 to 6. 3 no 3. Marcos 4 verse 3. Paingon sa 6. Pamati kamo, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas sa iyang pagsabod, may mga binhi nga nahulog sa daplin sa agianan ug miabot ang mga langgam og gipang tuka kini. Ang uban binhi nahulog sa yuta nga batuon ug tungod kay mabaw raman ang yuta dali ra kining miturok. Apan sa diyang nainitan na pag-ayo sa adlaw, ang bag-ong turok nalawos kini og kay wala man makagamot pag-ayo. Nalaya
Paingon na sa 6. Oh. So, di mo ang karakteristik sa kasing-kasing na batuon. Bato, gahi, kadungog, nag-enjoy, pero walay prutas, walay namunga, walay insaktong bunga. Nagnaminaw, nakadungog, nag-enjoy sa pulong, kay lami, magkid ang pulong kung paminahon, pero walay namunga. Kay ang kasing-kasing tigas. Okay? Mao na ang karakteristik sa kasing-kasing na bato. Ha? So, ako na lang mo tubag, Aron maminaw sila sa pulong. pero ang inyong tubag, dili mali. What I mean, nice ang inyong answer. Wala lang nahaom sa akong mga pangutana. Okay? Okay? Ma-appeal ni ang tubag ni Dodong o ni Apol. Okay? Una sa tanan, mao ni. Ang kasabutan. Naay bag-ong kasabutan, ikaduhang kasabutan, nga grabe. You need to understand. You need to understand between the Father and Son nga kasabutan. Now, tagai ra gud kog verse. Tagai kog verse, okay? Nga katong nag-ingon siya sa John, nga nag-ingon siya, ingon siya nga, ako, the Father loved me because ako mismo ang naghatag sa ako ang kinabuhi. Kay, I have the power to take it back and I have the power to give it. And palihog daw, basa. Okay? Di na ako magsugod para masabtan ninyo akong explanation. Okay. Ang naay duha kasabutan. Okay? Praise Adonai. And I want you to appreciate good what Yeshua, unsa iyang respond niya ni. Tagaid ako verse, Kani. 21 taon na. katong John, Oh, unsa nakabutang? 21. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman ini mo No. ang naigugma kanako. No, dili na mao. I have the power to take it back and I have the power to give it. Walay makapatay nako, ingon siya. Katong walay makapatay nako. Katungod na ako'y command nga gihatag sa Father. Okay, palihog daw. John 10:17. John 10:17 o 18 man no? Palihog daw basa. 17 no. Ang No, amahan yes, naigugma no one kanako. can take my life. Mare, Yes. ang amahan nahigugma kanako. Kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Okay, therefore that my Father loved me because I laid down my life that I might take it again. Next verse. No man taketh it from me. Okay? But I lay it down of myself. Sahon? Okay, palihog daw basa. Walay makahimo pagpatay kanako. Ang akong kinabuhi ihatag ko sa kaugalingon kong pagbuot. Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi ug mahimo ako usab ang pagbawi nini. Mao kini ang gisugo kanako sa akong amahan. I have received of my Father. Okay. Listen. Hallelujah. Excited kay ko nga ako ning ma-reveal pinaagi sa balang espiritu nga unsa ang kasabutan ug unsa ngano nakabaton kag bag-ong kasing-kasing. Una sa tanan, before ko musturya og kasabutan, unsa ang bag-ong kasing-kasing? Ang bagong kasing-kasing ngano nakabaton ka? Tungod una sa tanan, na ang balang espiritu na tubag ni Apol nga gihatag nimo. Okay? The Holy Spirit nga gihatag naa nimo karon. But I need you to understand unsa may big deal sa Holy Spirit nga naa nimo ron. Number 2, na-prove ni Yeshua nga kaya niya nga dili makasala. Na-prove niya nga kung naang balaang espiritu nimo, dili na unta ka dapat maglisod nga mo obey.
dili pinaagi nga napugos ka, nga nabalauran ka, but kusang loob tungod sa Holy Spirit. So the new heart within you, na-prove, muna gani gitawag siya sure foundation. Iyahan nang na-prove. Kay tanan nga pagsulay, problema, temptasyon nga iyahang nagian during nga naa siya diri sa kalibutan. Iyahang na-overcome. Dili to drama. So therefore, tungod si Yeshua ug ang balang Espiritu. Remember, nakita sa tanan before nagwali si Yeshua after the baptism, nakunsad ang balang Espiritu sa iyahang kinabuhi. Og niadto siya, the Holy Spirit brought him to the wilderness to be tested. Og ang temptation was real. Tinuod to ang temptation. The reason why nga na-overcome niyang temptation, why? Because naa sa iya ang Holy Spirit. But it was real. It was real. So tungod na proof na Yeshua nga kaya niya, then naa ni mo siya karon. Si Yeshua wala siya ni agig heart of stone. Never. Because he never committed sin. Wala dugo ni Maria sa dugo nga naglatay sa dugo ni Yeshua. Walay dugo sa tao nga nakasala. Yes, 100% Yeshua was 100% man. But walay dugo ni Satanas nga nagkatay sa iyahang kaugatan tungod wala siya gisex. Naggawas siya nga wala gisex. Natao siya dili pinaagi sa sex. So walay mancha ang iyang dugo. So wala siya heart of stone. Pero tinuod siya nga tao nga pwede siya matintal. Sama ni Adan nga wala siya heart of stone first. Pero na-challenge siya sa gisulti ni Satanas nga mahimo siyang sama sa Dios kung kauno niya ang prutas. Ngano, ang first Adan, naabatoy heart of stone? Wala. Because Adan was perfect. Eve was perfect. Walay diferensya. Gamay lang diferensya. Si Adan, gibuhat siya pinaagi sa yuta, but si Yeshua was conceived by the power of Ruach HaKodesh. Okay? But gikan sila tanan sa amahan. So si Adan, listen, si Adan, wala siya heart of stone. But wala siya nakapugong sa challenge si Satanas. Nga kauna lagi ni para mahimo kang sama sa Dios. Dito siya ni take og challenge. Sige, kauno na lang. But Yeshua, when the Holy Spirit brought Yeshua to the wilderness, he was challenged also that if you bow before me, ako ihatag nimo nang gihatag nako nga gingharian. Ako nang ihatag nimo. Was it a challenge or not? It was a challenge. Ingon siya. Ingon, klaro kaayo ang pulong. This was delivered to me. Ingon si Satanas. Kaning gingharian was delivered to me. And if you bow down before me, I will give it to you. Maura ba ng tuyo nga kasabutan nga mabawi ni Yeshua ang gingharian nga nakaangkon ni Satanas? Mao nang kasabutan sa amahan ug sa anak nga gusto niya i-redeem. Kay kung gustong shortcut si Yeshua, i-take niyang challenge, luhod lang. Kay ako ning ibalik, ihatag nako nimo ning gingharian nga gi-deliver nako. Imagine, delivered. The kingdom was delivered to the devil. Wala niya giangkon, wala niya gikawat, kundili gihatag mismo ang katungod. Kung unsa ang nahatag sa tao, nahatag niya kay Satanas. Gusto i-redeem na ni Almighty pinaagi sa kasabutan ni Yeshua. So in other words, sa temptasyon nga iyang giagian sa wilderness, na-prove ni Yeshua nga kaya niya. Then, nag-expect si Almighty nga naanimo ang balaang espiritu nga motong tubag ni Apple because Ruach HaKodesh naanimo. Ang imong kasing-kasing wala na bound sa balaod nga naamanggoy gisulti ako na lang nin tumanon. No, dili naka heart of stone, gituman nimo tungod ang imong kasing-kasing
is heart of flesh. Wala ka na balauran, wala ka na hadlok, wala ka nakatuman tungod na ay balaod, kat gituman nimo tungod ang imo kasing-kasing. Grabe ang conviction naa si Ruach HaKodesh. Nakaya ni Yeshua, nakaya makaya nimo. I'm telling you, akong i-prove niyo, sa Yeshua ni agig kasi klaseng temptasyon. Hebrews 5:14. So dili ni drama ha. Na-prove ni Yeshua nga naagi niya ang kasing klaseng tentasyon. He tastes the taste niya ang kamatayon nga pwede siya mo give up. Then ako na isinsilyuhon ninyo ang John 10. Basaha daw sa Hebrews. Hebrews 4:14. Listen. Busa ligunon ta ang atong pagtuo kay duna kitay pangulong pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios. Siya mao si Jesus, ang anak sa Dios. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang, kundili usa siya sa pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi Gitintal sama siya. kanato apan Sa wala gayud tanang makasala. paagi sama kanimo og nako pero wala makasala. So nahimo siyang overcomer. Muna gani ingon siya, I have overcome the world. Kay tanan ang iyahang giagian tinuod og tinuod to nga nag-agi og iyahagyong giagian ang tanang klaseng tentasyon. So kinsa man sukad nga gidawat nimo sa Yeshua, kinsa man naa nimo ron? Si Ruach HaKodesh. Mao ning rason nga nakaya ni Yeshua tungod sa ni Ruach HaKodesh. So kaya nimo because ang imong kasing-kasing musugot ka og dili. It has nothing to do with your choice. It has something to do nga iyahang giilisan imong kasing-kasing gikan sa bato tungod sa ikaduhang pakigsabot. Morning ikaduhang pakigsabot. Listen, I want you to be in love with Yeshua. Unsay ingon? Okay? Balik ta sa 17. Therefore, that my Father loved me. Ingon siya, muna nagihigugma gid ko sa amahan. Ingon siya, higugma gid ko niya. Sa walay maglalis, gigugma gid ko niya. Ingon si Yeshua. Because, ako manggong gihatag akong kinabuhi. So in other words, wala siya napugos. Dili pwede pugson sa amahan. Kay kung pugson siya sa amahan, dili hustisya ang amahan. Siya mismo ang nag-lay down sa iyahang life. Although, gihangyo gid siya sa amahan. Kaya na may command. Nganak, ikaw akong solusyon para mabawi na ako si Stella sa kamot ni Satanas. Maugid na ang tinuod. Ikaw akong tubag. Pero, tungod kay gikan ka sa kuan naa kay gahom. Kung moabot na ka sa panahon kay mahimo ra ba kang tao na dili na ta parihas. Kay tao na ka. But even tao ka na, naa kay gahom nga imong bakwion ang imong saad nga ako kang solusyon. Ug naa kay gahom nga magpadayon. Kay imo nang gahom, of course, anak siya. Hallelujah. Na pag abot ni mo didto nga tao na ka, kay dili na ta kaparihas. Tungod sa gahom nga naa nimo, pwede ra ka nga dili magpadayon. O pwede ra pod nga magpadayon ka. Imagine, panahon nga nasa sa Garden of Gethsemane, di ba nang hangyo siya? Napayaw na lang gud ko papadayon na pa, oy. Ayaw na lang, kuwara ko niya akong kupa pa, oy. Wala may posible di mo pa, oy. Naa siya gahom nga di siya magpadayon. Naigahom nga pwedeng manghilabot niya.
Naa siya'y gahom nga pwede nga paglangsang bunalan niya, mawala lang siya kalit. Kay remember, katong patuon na siya sa Nazareth, katong naingon siya, the Spirit of the Lord is now upon me. Batuon siya, kay naglagot siya, kay blaspheme na kuno kaayon ni si Yeshua. Nikalit siya kawala dito sa Nazareth. Natingala sila, nagtaranta ang iyang mga disciples, pinakalit na wala sa Yeshua, tungod na siya gahom nga mutago, nga wala kabalo ang mga disipulo. Inana ang gahom nga naa sa level ni Yeshua kay wala ni sala. The same thing with Adan. Naa ni gahom before nahulog ni. Ang tao was made a little lower than the angels. You have the power. So ingon siya atong padayunon. Therefore that my Father loved me because I laid down my life that I might take it again. Okay? No man taketh it from me. But I lay it down of myself. Ako mismo, wala siya gipugos. Pero gihangyo siya sa mga anak. Ikaw, ako ang solusyon. Ako kang ipadala para mabawi na ako si tata sa kamot, sa kaaway. Arong mabalik tanan kung unsay na hatag ni Satanas. Kinahanglan bayaran ni. Dili ni pwede nga maagig padrino. Nak, ikaw mo bayad para mabawi nako ang akong mga tao sa kamot sa kaaway. Pero nak, naa kay gahom. Hindi ka magpadayon. Remember, you have the power. Dili ko pwede mamugos di mo. Kay the moment nga mahimo kang tao, di ko mo intervene. Dili ko mo intervene kung unsa imong pagpili. Pusa mo nang nahitabo. Nga the moment imong mabayaran nak mo ning kasabutan. Nga ang imong dugo, nga imong iula, walay sala. Ang tanang sala sa tao acquitted. O kung kinsa ang mudul o mutuon nimo anak, mahimo na kong anak. Tumana lang nak ang akong gusto nimo, ba't panahon nga ako na kang ipadala, di ko pwede magbuot nimo anak. You have the power to take it back. You have the power na dili ka magpadayon. Di ko pwede manghilabot sa imong pagpili. Kaya the moment ako na kang ipadala, dili na kaparihas. Pwede ka magkamali. Pwede ka, di ni mo tumanon ang imong saad sa kuha. I will leave it to you. I will leave it to you. So ingon siya, I have power to lay it down, and I have power to take it again. These commandments have I received of my Father. Naa siya gahom nga di na siya magpadayon. Pwede nga di siya magpadayon. Kay He is somebody from heaven. Pero gihimo siyang tao sa manimo. And the moment nga mahimo kang tao, anak, di na ko pwede magbuot. Never will I remind you sa ato ang kasabutan. Kaya ako lang kang ipadala, kinahanglan bayaran nimo. Iula nimo imong dugo, nga kinahanglan madaog nimo ang tanan. Kinahanglan mahimo kag tao para ma-prove nga pwede ra pinaagi sa balang espiritu nga ako ipakunsad nimo after the baptism, makaya nimo whatever challenge. The same thing. Kinsa ang naa nimo karon, balang espiritu. Kaya nimo still nga magpadayon ka o kaya ra pud nimo nga di para pud ka dili ka magpadayon. Walay pwede mingon nato nga di ato kaya ang mga temptasyon. Muna mga higala tungod kay sa Yeshua nagpadayon o wala mo give up. Gihatag niyang tanang gahom nga naa kaniya na ang tanan. Dili ka kadul sa mahan kung wala si Yeshua. Dili mo mo ng message of the cross. And that's the reason why naasaya ang atong mga pagdaig. Na kaniyang pangalan nga pinaagi sa pangalan ni Yeshua. The devil is subject to you because the name of Yeshua is powerful. Amen. Naanasaya ang gahom. Amen. Maunang kasabutan. Walay laing, it is between the Father and the Son. Nak, I will create a new covenant. Pero ikaw, you need to pay. Wala na pugos ang anak
nagpakamatay. Klaro ba ang John 10? Di ba maka-in love si Yeshua? Hallelujah! Salamat Yeshua! Imagine kung wala siya nakapasar. Kung wala siya namati siya sa challenge si Satanas. Nga kung muluhod lang ka nako, akong ibalik ni mo, ako ihatag ni mo ni kung unsay na hatag nako. Balik na ko to sa temptation. Sa unsa na nga verse. This was delivered to me. Look at the kingdom. This was delivered to me. Wala niya gikawat, but this was delivered by man. Mark 4, palihog basa. Katong king about kingdom. Okay? The commandment have I received of my Father. Grabe. Hallelujah. Ingon siya nak. Sa dihang mahimo na kang tao. Naalang gyapon nimo nak sa imong pagpili kung magpadayon ka sa ako ang giingon nga solusyon kan ako. Dili na ako ka pwede mapugos na kinahanglan ni imo haning pagtugot. In ana ang gugma sa amahan, he does not force himself. Hustis siya sa amahan. Wala na pugos ang anak na kinahanglan mamatay siya. Naa siya gahom nga mo dili magpadayon. Tigaan gihapon siya permission sa iyang amahanak, naranan nimo na. Dili ka na ko pwede ma-manipulate na. Naa gihapon na sa imuha ang kagagahom kung imuha baning bakuyon o magpadayon ka. Adto ta sa Mark 4, and it came to pass. Katong gitintal kato na. Matthew 4 verse 4. Matthew 4, dili tong man shall not live. But same chapter, pero sa next na verse, kato ganing, look at this kingdom that was delivered to me. If you bow down, apil na sa temptation gihapon. Matthew 7:28. Katong gihapon temptation, no? Dili ang 4:4 kay man shall not live. About mo to sa pan, bato nga himuog pan. So katong kingdom, okay? And I'd like you to no, unsa man na? Lahi same gyapon, Matthew 4. Katong gingharian. Ingon siya, verse 5. Okay, tanaw na to ang verse 5. Matthew 4 verse 5. Quickly. Then the devil taketh him up the holy city and sitteth him on the pinnacle of the temple. Next verse. And saith unto him, If thou be the Son of Almighty, cast thyself down, for it is written, He shall charge concerning, okay, next verse, dili na mao. And Yeshua said, it is written, dili na mao. Okay, next. Verse 8, again, the devil taketh him into the exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world and the glory of them. Okay, next verse. And saith unto him, All these things will I give thee, if thou shalt fall down and worship me. Unsa to nga verse, ingon siya, this was delivered to me. Tagay kog verse, this was delivered to me. Okay? Ingon si Satanas, gihatag ni sa ako o kung bow down ka, I will give it to you. Okay. Now listen. Balik ta sa John 10. Hallelujah. Nasabtan na ninyo na mga higala? No one could take his life because he has the power. Pero kinsa man, tinuod ba siya nga ni-succeed si Judas sa pagdakop niya? Judas has nothing to do. Kaya siya mismo ni tagbo, ni gawas. Ingon siya, dugay na ko naglakaw-lakaw sa inyuhang mga tubangan, wama ko ninyo gidakop, nara ko. Siya mismo ang naghatag sa iyang kagalingon. Kadugay na ko ninyo gusto dakpon. Di man mo mudakop, dara man ko sa inyuhang makitaan naman ko ninyo diri.
Dili na tungod ni Judas nga nagpalangsang siya kay bisan pag wala si Judas mapadayon ang plano ni Almighty para ikaw, Editha, malukat balik. Amen. Lucas 4. Kana, I think mo na siya. Luke 4. Verse 6. Luke 4 verse 6. Hallelujah. Praise the Lord. And the devil said unto him, all this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me. Basta sa Bisaya bot. And to whomsoever I will give it. Next Lucas verse. 4 verse 6. Mingon ang yawa kaniya, ihatag ko kinimo kining tanang gahom og bahandi, kining tanan gitugyan kanako og ako makahatag kang bisan See? kinsa Kinsay nga nagtugyan? gusto kong hatagan. Gikawat ba ni Satanas ang iyang authority o ang gingharian nato? Gikawat ba niya? Kinsa man naghatag? Tao. Kano saan niya gihatag sis? Katong pagsugot niya nga kauna ang prutas. Iklaro gyud. Iklaro nato na if you want to preach about the message of the cross, iklaro nga nahatag sa tao ang katungod sa tao kay Satanas. Sa dihang katong gi-challenge niya ang tao. Kauna ni para mahimo kang sama niya. Then ingon ang Romans 6:16, kung kang kinsa ka mutuo, mahimo ka ng ulipon. It could be life or it could be death. Hallelujah! Grabe kay sa Yeshua, no? So, unsa tong kasabutan, sa ikaduhang kasabutan? Ha? Iyon siya nak. Kung imong mabayaran, imong makangker, kay tao ka nak, dili na ka parihas sa ako anak. Tao ka. Mabati nimo kung unsay tao, lahi ni. Lahi ra ang imong kinabuhi sa dihang ikaw mahimo kang tao. Pero naa kay gahom nga dili ka mahilabtan ug na kay gahom nga imong ihatag na po kay gahom nga dili nimo na ka magpadayon gihapon. Di ko pwede manghilabot nak, pero nak, kung imong pasaran, kung imong tumanon nga nag-obey, di ba ingon siya, he is obedient unto death? Klaro na, unsa na verse? Kung magpadayon ka nga mamatay ka dapat nga iula nimo imong dugo. Nak, si Kati mahimo na kung usa ka anak sa diyang iya kong dawaton, kung kinsay mo duol nimo nak, tagaan ako katungod nga mahimo siyang anak. Busa kinahanglan nimo daugon. Kinahanglan dili ka magpawadlong nak. Pero sa dihang na anak ka sa kalibutan, dili na ko pwede manghilabot nimo. You have the power to take it back. And you have the power nga imong ihatag. Dili ko pwede nak mubuot sa imong pagpili. Kay kasabot ka sa ako ang gusto nga nganong ako kang ipadala. Maunang kasabutan. Isaiah 53:10. Isaiah 53:10. Isaiah 53:10. Hallelujah. Isaiah 53:10. It is pleased the Lord to bruise him, Yeshua, yet put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed. Akong makita ang Salibat family. Iyahang makiyang mahimo anak ang mga Romao family, Batoy family. Mga Romao ba mo tanan? No? Hallelujah. Tanan? Hallelujah. Romao. Patalinghog family. Praise the Lord. Abrina Hallelujah. family. Amen. Tampos family. Hallelujah. Hallelujah. Pamilya ni Brother Robert. Hallelujah. Ni Salibat. No? Hallelujah. Praise the Lord. Nakipakutana. Dili ko kadungog. Ihatag ang microphone para makadungog. Dili kay ko kadungog, bro. Sorry, bro, John. Kuan manggod Ma'am Dos, nag-iskot manggod tagtura.
O human naghisgot ang Genesis. Torah. Human. Ang Torah is Ang the mga word. tao manggod dili ka sabot sila kay sa Genesis kay gibag-o na tungod kan Jesus sa New Testament. Mao man ni usay irason sa Kay mga tao. mali manggod iyang mali. pagsabot. Nga gibag-o Mao na. siya, kay Na. gibag-o na. Ang first Mao na, para covenant. makasabot sila ba? Yes. Di manggod sila kasabot kay ang ilang hunahuna mag-focus ta sa New New Testament. Testament. Okay. Kay Mao na mali siya. ilahang Dili kasabot pagkaon. sila ba? Wala Yes. sila magbase sa Yes. Old Testament. Tinuod ka Jun. Muna Pero gani kung tumano na to ang mga sugo sa Old Testament, panalanginan gyud ta tanan. Yes. Dili gyud ta mangingani ang atong kuanron. Dili na siya nimo pwede ibulag. Usara gyud na. Mao na Ang siya. Torah is from Genesis to Okay. Wala nagpasabot nga naghimo siya ikaduhang kasabutan kay i-abolish ang first. Ang kasabutan mo ora ni nak aron makabaton sila nga mauli siya sa kuam na redemption sa patay na espiritu na kinahimulag naman ang tao nako nak. Ikaw akong sulbad. Kung kinsay mo dawat nimo nak himuon na akong anak nako nak na siya katungod. Og ang iyahang espiritu bag-o na, di ba? Naagyapon, he is a new creation and all things had passed. Bag-o na yung binuhat kung kinsang mo dawat nimo. Pero kinahanglan pasaron nimo tanan. Kay kung ikaw mahimo kang tao na pwede ra gid nak magpadayon ka o dili ka magpadayon. Naa kay gahong magpadayon o dili nak. Pero kung imo mapasaran nak mo gani na grabe, mo nang kasabutan, primerong kasabutan. Walay giilisan. Naa na siya bag-ong gihimo nga kasabutan. Nga na kung makapasar ka na, kung makapadayon ka sa ako ang sulti nga mamatay ka. Yes. The new heart will be installed. Ngano naa naman kay new heart because of Ruach HaKodesh. Mao nang nakasustain ni Yeshua nganong nakapadayon siya. Ha? Sa ganito? Basaha daw. Yes, basaha sa Bisaya. Paminaw. Isaiah 53 verse 10. Ang Ginoo nag-ingon, mao'y akong kabubuton ang pagpaantos o pagsakit kaniya. Sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat og makabaton siyag taas nga kinabuhi og pinaagi kaniya matuman ang ubang plano. See, pinaagi niya. So, remember, kabubuton lang sa amahan. But at the end of the day, the decision ends sa kinabuhi. Decision ni Yeshua. Nak, mahimok ang tao, nak. Dili na tamak, di na ko pwede kabuot ni mo, nak. Narana ni mo kung magpadayon kag dili. Muna gani, sa dihang grabe ang pag-ampo ni Yeshua pa. Mama, ayaw niya lang padayon na, Ama. Ama, dili ko gusto na magpadayon ani, Ama. Dili ko gusto mahimulag ni mo, Ama. Dili ko gusto nga mahimo kung sala, Ama. Kailain kayo ang feeling nga mahimong yawan noon, Ama. Ama, wala pa imposible ni mo, Ama. Ayaw na lang good ko ni mo, Ma. Pero, Ama, imong kabubuto na lang matuman, Ama. Dili ako, Ama. Kung dili imong kabubuto ng matuman. Ikatulo, ikapila siya nag-ampo sa God's Garden of Gethsemane. How many times did he pray and plead the Lord na dili na siya magdayon? 3 times. Ug ang iyang dugo, ang iyang singot sama sa tulo sa dugo. Kay gikabuhi, di gid maayo iyang gibati. Mura siya grabe iyang distress, grabe iyang singot. Di siya kaagwanta. Pero sa ikatulo, tara na. Grabe din ako na inlabog sa muti Yeshua nga akong may imagine. Tara na. Kitagbo niya ang mga sundalo. Tara ko. Mauna ning panahon nga ako nang bayaran. Ako nang iula para mabawi ang mga Roman family. Hallelujah. Mabawi ang pamilya galit. Pamilya ni Johnny o ni Brother Bong. Ug tanan pamilya ni Nene. Tanan din nga naa diri. Hala, i-mention ang pangalan para na ikaw na ang kunabalik nga. Ug nana kay katungod nga nahimong anak. Tungod sa kaduhang kasabutan nga gituman ni Yeshua. Ug ang kasabutan nakapaton kag bag-o nga kasing-kasing. Because the same Holy Spirit
dwells in you. Dili na ka napugos. Wala ka diri para napugos. Tungod na sa balahang Espiritu. Kung unsa isulti, grabe gyud, maski nahiubos ka na, insulto ka, pero hubok gihapon ang imong kasing-kasing. Are you listening and are you in love with Yeshua? Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah to the Lamb. Let's all stand, mga kaigsunan. Ang ikaduhang covenant, wala ni giusab. Wala ni giusab tungod para i-abolish ang law. Pero bagong kasabutan, ang simpleng kasabutan, matuman lang ang kabubuton samahan nga kinahanglan sa Yeshua makapasar og iyang madaog. But He did. He succeeded. Yeshua was conquered. He conquered the earth. He conquered the world. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah! He conquered the world. Amen. Amen. In the mighty name of Yeshua, glory to you, Adonai. Forever. Holy forever. Holy forever. I like that song. Amen. Holy forever. Holy forever. Hallelujah to the Lamb. Busa si Yeshua lang gayud ang atuang ideklarar. The message of the cross. Magpadayon ka sa unsay gihuman ni Yeshua. Wala pa na undang ang plano ni Almighty. Pinaagi sa imo kinabuhi mag ikaw magpadayon. His